Nakatingin lamang ang isang matandang babae sa mga batang naglalaro sa isang parke. Naalala niya tuloy ang mga anak niya noon na sinasamahan niya sa parke para maglaro. "Namiss ko na ang mga anak ko," sabi ng matandang babae. Tumayo siya at maliit ang hakbang na naglakad palapit sa isang hospital. Patitignan ng matandang babae ang kanyang mga tuhod dahil humihina na naman ito at kinakailangan niya pang gumamit ang tungkod para makalakad. Gusto na agad magpagamot ng matandang babae dahil sigurado siyang pagagalitan siya ng mga anak kapag nalaman ng mga ito ang kalagayan niya. Sigurado ding mag-aalala ang mga ito. "Good morning, ma'am." Nakangiting bati sa kanya ng lady guard bago siya pagbuksan nito ng pinto. "Kailangan niyo po ba ng tulong? Saan po ba kayo? Sasamahan na kita." Umiling ang matandang babae. "Kaya ko na, iha. Maraming salamat sa alok mo." Ngumiti ang lady guard at bumalik sa kanyang pwesto. Dumiretso ang matandang babae sa information desk. "Miss, magpapacheck up sana ako," sabi ng matandang babae sa babaeng nurse. "Saan pa rito banda yung pa-check upan?" Tinignan siya ng babaeng nurse mula ulo hanggang paa. Sinusuri nito kung mayaman ba ang matandang babae at may pambayad ba sa ospital. "Pasensya na ma'am, pero mukhang hindi nyo naman afford ang hospital namin. Doon ka na lang po sa clinic," masungit na sabi ng babaeng nurse. "Hindi ka po bagay dito." Medyo na-offend naman ang matandang babae pero nanatili siyang nakangiti. "Ang alam ko kasi ay may funds ang hospital na to para sa mga matandang hindi afford ang magpagamot," sagot na matandang babae. Hindi na siya pinansin ng nurse sa babae. Nagpahinga naman ang matandang babae bago dumiretso na lamang sa entrance. "Oh, Nay, bakit mo ang bilis nyo?" tanong ng lady guard sa kanya. "Ang sabi ng nurse ay hindi raw ako pwede rito," sagot na matandang babae. "Ha? Halika, Nay, ako ang sasama sa'yo," sabi ng lady guard at inalalayan ang matandang babae. "Napakabuti mo naman, iha. Anong pangalan mo?" tanong na matandang babae habang naglalakad sila. "Fatima po," sagot ng lady guard. "Ako naman si Nanay Brenda mo," sabi ng matandang babae. Nang makarating kung saan siya magpapacheck up ay nagpaalam na ang lady guard dahil kailangan nitong bumalik sa pwesto nito. Naupo naman si Nanay Brenda at naghintay na siya naman ang tawagin ng doktor. Nang si Nanay Brenda na ay tumayo siya at pumasok sa loob ng opisina ng doktor na mag-check up sa kanya. "Hello po, Doc," bati niya sa babaeng doktor. Kagaya ng babaeng nurse, tinignan siya ng babaeng doktor mula ulo hanggang paa. "Sino nagpapasok sa iyo dito?" Masungit na tanong ng doktora sa kanya. "Magpapacheck up po ako," sa halip ay sagot ng ginang. "Madalas po kasi ang pagsakit ng aking tuhod. Wala akong pakialam," masungit na sabi ng doktora. "Umalis ka na ho rito. Hindi ko po gagamutin ang kagaya nyo dahil wala naman akong mapapala. Wala ka namang pera." "Dok, dapat po ay ginagamot nyo ang mga pasyente nyo, may pera man o wala. Sumumpa po kayo na gagamot kayo ng mga tao, kaya dapat ay hindi kayo mamimili," sabi ng ginang. "Masama po yung ginagawa nyo. Huwag mo akong turuan, okay? Ako ang doktor sa ating dalawa. Umalis ka na rito," sabi ng doktora. Hindi gumalaw si Nanay Brenda, kaya naman kinaladkad siya ng doktora palabas sa opisina nito. Sumubsob si Nanay Brenda sa sahig, kaya napatingin sa kanya ang maraming tao. "Umalis ka na rito kung ayaw mong masaktan pa ulit," sabi ng doktora. Pumasok ang masungit na doktora sa opisina nito. Mangiyak-iyak naman tumayo si Nanay Brenda. Nakita siya ng lady guard kanina at agad naman siyang tinulungan nito. "Sinaktan ka po ni doktora?" tanong ng lady guard.
Akmang susugurin ito ng Lady Guard pero agad itong pinigilan ni Nanay Brenda. Ayos lang ako. Babalik na lamang ako bukas. Tugon ni Nanay Brenda sa Lady Guard. Inalalayan pala ba si Fatima ang ginang? Siya na rin ang tumawag at nagbayad ng taxi para sa ginang. Kinabukasan, nang makita ni Fatima ang doktorang nanakit kay Nanay Brenda, ay kinausap niya ito. Dok Hana, bakit yun naman po sinaktan yung matandang babae kahapon? Tanong ni Fatima. Doktor po kayo. Dapat ay inaasikaso niyo siya. Ano bang pakialam mo? Lady guard ka lang dito. Kaya wala kang pakialam sa ginagawa ko. Inis na sabi ng doktora. Pinangarap ko rin po maging doktor at wala po akong pera. Kaya naging lady guard lang ako. Doktora, hindi po ako makakapayag na yurakan niyo ang titulo na pangarap ko, sabi ni Fatima. Mag-sorry po kayo kay Nanay Brenda mamaya dahil babalik siya para magpagamot. Alam mo, wala akong panahon sa mga drama mo. Galit siya nitong itinulak. Bakit ako hihingi ng tawad sa matandang mahirap na yon? Hindi ko rin kasalanan kung hampas lupa ka, kaya hindi ka naging doktor. Magbantay ka na lang sa entrance at huwag magpapasok ng mga hampas lupa kung ayaw mong matanggal. Mahabang sabi ng doktora. Pero doktora! What's happening here? Dumating ang direktor ng hospital na si Doc Brian. Si Doc Brian ang nagpagawa ng hospital na pinagtatrabahuhan ng mga kilalang doktor. Doc, yung po kasing gwardiya na yan ay masyadong pakialamera, sabi ng doktora. Nangungutan ng pera. Siya pa ang galit kasi hindi ko siya mapautang. Tapos ang sama niya po sa mga pasyenteng walang pera at sa mga gusgusin at kung minsan hindi niya pa pinapapasok. Nanlaki ang mga mata ni Fatima dahil sa sinabi ng doktora. Hindi siya makapaniwalang binabaliktad siya nito. Nagpapaawa ang doktorang kumapit sa gwapong doktor. Napakuyaw naman ng kamao si Fatima. Hindi totoo yan, doktora. Naiiyak na sabi ni Fatima. Alam ng Diyos ko sino ang may ginawang masama sa atin. Pinagsasabihan lang kita dahil sinaktan mo kahapon si Nanay Brenda na gusto lang magpa-check up. Huwag mo akong baliktarin dahil marami nakakita sa iyo. Sige, maghanap ka ng witness. Paghahamon sa kanya ng doktora, isa-isang tinignan ni Fatima ang mga nurses at doktor na nakatingin sa kanila pero tikom ang bibig ng mga ito. Grabe, hindi ako makapaniwalang niyuyurakan niyo ang titulong pangarap ko. Naiiling na sabi ni Fatima. Nakaka-disappoint kayo. Brian, maniwala ka kay Fatima. Napalingon sila sa nagsalita. Ang ginang kahapon. Sinungaling ang doktor na yan. Ayaw nilang gumamot ng mga taong mukhang marungis at walang pera. Pinagtanggol ako ni Fatima kahapon. Anong ginagawa mo rito matanda ka? Gulat na tanong ng doktora. Don't talk to my mother like that, sabi ni Doc Brian bago lapitan ng ina. Si Brian ang anak ni Nanay Brenda. Gulat na gulat ang lahat dahil sa sinabi ni Brian, lalong-lalo na ang doktora at nurse na nagsungit sa ginang. Nay Brenda, bulala si Fatima. Maraming salamat sa iyo, Fatima, nakangiting sabi ni Nanay Brenda. Napakabuti ng puso mo. Masaya ako dahil may kagaya mo na nagtatrabaho sa ospital ng anak ko. Napangiti naman si Fatima bago mahigpit na yakapin ang ginang. Dahil sa nangyari, natanggal sa trabaho ang mga doktor at nurses na masasama ang ugali. Si Fatima naman ay pinag-aral ng ginang sa isang kilalang med school. Nalaman kasi ng ginang ang pangarap ni Fatima. Kaya bilang pabuya sa kabutihang loob nito, pinag-aral niya ito. Ganun pa man, nagtatrabaho pa rin bilang lady guard si Fatima. Ayaw niya kasing masyadong umasa,
kaya pinupunin niya pa rin ang trabaho. Ang sipag natin Sabi sa kanya ni Doc Brian bago siya abutan ng kape. Here, for you. Tinanggap yun ni Fatima. Maraming salamat po, Doc. Huwag ka masyadong magpuyat dahil maaga pa ang pasok mo bukas. Good luck to your journey, future doctor. Nakangiting sabi ni Doc Brian sa kanya. Napangiti naman si Fatima na may pigil na kilig. May crush kasi si Fatima sa doktor, kaya't kilig na kilig siya kapag napapansin siya nito. Nahirapan si Fatima sa pag-aaral, pero sa tuwing naalala niya ang opportunity na ibinigay ni Nanay Brenda sa kanya, ay mas lalo siya nagpupursigi. Kamusta naman ang pag-aaral mo, anak? Tanong sa kanya ni Nanay Brenda. Nakakapagod po pero masaya, sagot ni Fatima. Nay Brenda, maraming salamat po sa tulong niyo Pangako pong susuklian ko lahat ng tulong niyo at pangako pong papasa ako. Nako, maraming salamat Fatima at ikaw ang ibinigay sa akin ni Lord para matulungan ko. Napakabuti mong bata at alam kong magiging isang mabuting doktor ka. Laban lang Proud ako palagi sa'yo, nakangiting sabi ng ginang. Hindi naman maiwasang maiyak ni Fatima at hindi niya maiwasang yakapin ang ginang. Masarap sa pakiramdam para kay Fatima ang pagmamahal ng isang magulang. Hindi niya kasi naramdaman ang pagmamahal ng magulang dahil inabandon na siya ng mga ito. Ito na pala ang bunso namin. Napahiwalay si Fatima sa yakap nang dumating ang bunsong anak ni Nanay Brenda na si Engineer Elisa. Ate Elisa, nakangiting bati ni Fatima sa babae. So, ikaw pala yung kinakwento ni Mama na bagong bunso niya? Nakangiting bati naman sa kanya ni Elisa. Elisa, hindi natin siya bunso. Sabi naman ni Brian. Kaedad mo lang siya, kaya hindi natin siya bunso. Sus, porket crush mo siya ganyan ka na kuya? Pangaasar ni Elisa sa kapatid. Nahiya naman si Brian at mabilis na nagtungo sa kusina. Napatawa naman si Nanay Brenda at Elisa. Si Fatima naman ay palihim na lamang kinikilig. Nakatapos si Fatima at kasalukuyan na lang siyang naghahanda para sa board exam. Dahil doon, hindi muna siya pumapasok bilang lady guard. Tinutulungan din siya ni Brian sa pagre-review niya. Kahit mahigpit si Brian, nag-e-enjoy naman siya dahil kasama niya ang lalaki. Brian, kapag nakapasa ako, sasagutin kita. Nakangiting sabi ni Fatima sa lalaki. Hindi naman naliligaw si Brian. Trip niya lamang itong asarin dahil sumasakit na ang kanyang ulo. O sige, tugon ni Brian. Walang bawian Nasabi mo na. Nakarecord na rin siya sa aking isipan at puso. Sira. Natatawang sabi lamang ni Fatima bago ito hampasin sa braso. Pagkatapos mag-review, kumain na ang dalawa kasabay si Nanay Brenda at Elisa. Fatima, huwag kang ma-pressure Kahit anong resulta ng board exam, proud kami sa iyo. Sabi ni Nanay Brenda. Marami ring pagkakataon pa, kaya huwag ka sanang panghinaan ng loob. Nakangiting tumango naman si Fatima. Nay Brenda, huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para pumasa. Pangako po, magiging isang doktor ako na maglilingkod ng tapat sa mga taong nangangailangan, sabi ni Fatima. Napangiti naman sila Nanay Brenda. Walang pagsisisi sa mag-iina na ang tinutulungan nilang babae na makaabot ng minimithi nitong pangarap ay si Fatima. Kinakabahan sila Fatima sa sala dahil ngayon na inilabas ang resulta ng mga pumasa. Para may iyak si Fatima dahil kanina pa nila hinahanap ang kanyang pangalan pero hindi niya ito makita.
Pagsak pa yata ako. Naiiyak na sabi ni Fatima. Naligaw lang ang pangalan mo, sabi ni Elisa. Hinanap nilang mabuti ang kanyang pangalan. Ilang sandali lamang ay sumigaw si Elisa. Number 1 passer ka! Sigaw ni Elisa. Number 1 passer ka, Fatima! Tumingin si Fatima sa resulta at siya nga ang number 1. Dahil sa sobrang saya niya ay napaiyak na lamang siya at niyakap si Nanay Brenda. Nay, pasado ako. Umiiyak na sabi ni Fatima. Doktora na po ako. Congratulations, anak ko. Tugon ni Nanay Brenda. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo eh. Nakangiting sabi ni Brian. Niyakap ni Fatima ang lalaki. Nagawa ko. Maraming salamat, mahal ko. Mahal kita, Fatima. Tugon ni Doc Brian. Naging isang ganap na doktora si Fatima. Hinahangaan siya ng lahat dahil sa angking bait at pagiging matyaga niya. Marami ring na-inspire sa story niya na i-share niya sa pamamagitan ng social media. Masayang masaya si Fatima sa na-achieve niya sa buhay. Hindi niya akalain na ang kagaya niyang lady guard lamang ay isa ng ganap na doktora kung saan siya dati ay nagbabantay lamang. I'm so proud of you, mahal. Malambing na sabi sa kanya ng kanyang nobyo na si Brian. Maraming salamat sa inyo, Brian. Sobrang maraming salamat. Dahil naging doktora ako dahil sa inyo. Pangako kong hindi ko sisirain ang tiwala niyo sa akin. Mahal ko kayo. Mahal kita. Nakangiting sabi ni Fatima bago halikan ang kanyang nobyo na soon to be na magiging kabiyak na. Hindi porket binigyan ka ng pagsubok, susuko ka na. Dapat ay patuloy pa rin tayong lumaban at labanan ang pagsubok na ibinigay sa atin. At dito na nga pinagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!